Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. Ang verse na yan ang isa sa mga pininiwalaan ng Pinay ni si Maris sa kanyang buhay. Lumaki ito sa paniniwala na mahalaga na mapapangasawa mo sa buhay ay merong parehong paniniwala tulad ng sayo. Hindi lamang dahil sayon ang turo ng kanilang relihiyon, ngunit kung iisipin mo, kung pareho nga naman kayo ng paniniwala, magkaroon man kayo ng problema at hindi magkasundo ng iyong asawa, alam nyo ang magiging priority nyo sa buhay. Si Maris ay naiulat na bunso sa magkakapatid. Ang ama nito ay simpleng trabahador habang ang nanay niya ay isa namang may bahay. Ang pamilyang Belo ay mula sa probinsya ng Pampanga. Bata pa lamang ang magkakapatid ay na-expose na sa pagbabasa ng Bible. Bagamat sila ay hindi mayaman sa salapi, para sa pamilyang Belo ay naniniwala naman sila ay mayaman sa pagmamahal. Ang larawan na ito ang patunay na sa 7 dekada na siya ay buhay, si Ernesto ay isang proud na lolo ng 11 niyang mga apo. Ang mag-asawa ay tahimik at pribadong naninirahan sa kanilang bahay sa Pampanga. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang kombinasyon ng kanilang katandaan at dating lifestyle ang rason kung bakit nagkaroon ng sakit ang mag-asawa. Ang pangyayaring yan ang nagtulak sa bunso niyang anak ni si Maris na mga ibang bansa. Base sa report, ang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya ang nagtulak din sa Filipino na si Jero na pumunta sa ibang bansa. Ang dalawa ay naiulat na nagkakilala noong 2018 sa Pilipinas. Ang mga ito ay nagkamabutihan at ang kanilang pamilya ay maayos na tinanggap at sinuportahan ang kanilang relasyon dahil sina Jero at Maris ay halos pareho ang mga pag-uugali. Ang mga ito ay parehong masipag, matyaga, madiskarte, mapagmahal, mga responsable at higit sa lahat, ang dalawa kahit may sariling mga pangarap ay priority pa rin ang makatulong sa kanilang pamilya. Nang magkaroon ng oportunidad si Jero na makapunta sa Canada noong 2019 ay hindi na nito pinalampas ang pagkakataon. Sa interview sa mga magulang nito na naiwan sa Pilipinas, ibinahagi na mag-asawa na laging nagpapadala si Jero sa kanila. Sa social media ay papansin na mula sa simpleng buhay na meron ito sa Pilipinas, ang lifestyle ni Jero ay nag-upgrade simula nang ito ay makarating sa Canada. Makikita mo na halos lahat ng kanyang mga post ay matatawag mong Instagram-worthy o sasabihin ng iba na Instagrammable. Sa loob ng 1 taon, ang dalawa ay naging parte ng long-distance relationship. Pero salamat sa internet, kahit malayo at magkaiba ang time zone ng Pilipinas at Canada, sina Maris ay nanatiling close sa isa't isa. Dahil sa proud siya na nakarating sa Canada, si Jero ay gumawa ng sarili niyang YouTube account upang ibahagi sa mga tao ang mga lugar na kanyang napupuntahan. Nandyan ang pagpunta nito sa Miami, California at iba pang lugar sa US. Pagkalipas na mahigit 12 buwan na magkalayo, si Jero ay masayang sinundo ang kanyang nobya sa airport. Kahit malungkot na umalis ang kanilang bunso, ang mga kapamilya ni Maris ay masaya para dito. Si Jero ay walang mapagsidla ng kasiyahan dahil sa wakas ay magkasama na silang dalawa. Sa social media ay mapapansin mo na bukod kay Jero, ang mga post na rin ni Maris ay laging Instagram-worthy sa ganda ng ipinapakita nilang mga larawan. Sa Canada ay nahilig ang mga ito sa hiking, pagpunta sa iba't ibang cafe at sinigurado ng mga itong puntahan ang nagagandahang park sa loob at labas ng Vancouver.
Si Maris ay madalas din na lumabas sa video ng kanyang kasintahan. Hi! Alright guys, ito na, paalis na kami. Sa mga videos na ina-upload nito ay makikita mo na ang dalawa ay nagpupunta din sa mga concerts. Bagamat ang mga ito ay nakapunta sa Canada hawak ang working visa, ang mga ito ay ginawa ang lahat upang maka-adjust sa pamumuhay doon. Silang dalawa ay naging parte ng Filipino community. Nagkaroon sila ng maraming mga kaibigan na karamihan ay mga Pinoy din. Noong 2023, pagkalipas ng ilang taon na pananatili sa British Columbia, ang mga ito ay ginawa ng opisyal ang kanilang pagsasama sa pamamagitan ng pagpapakasal noong January 22, 2023. Pagkatapos niyan, tila naging sunod-sunod ang biyaya sa dalawa. Mas naging madalas ang pag-post ng mga ito sa kanilang buhay sa Vancouver. Kung isa ka sa mga followers ni Jero at kaibigan ni Marie sa social media, masasabi mo talagang parang nasa kanila na ang lahat. Meron ang mga itong maganda at marangyang buhay sa Canada na kinaiinggitan ng iba. Ngunit ang hindi alam ng ilan, ang buhay ni Jero at misis nito ay walang pinagkaiba sa buhay ng ilang mga OFWs na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa likod na nagagandahan at Instagram-worthy litrato ng mga ito, ang mag-asawa ay hamak na mga normal na trabahador doon. Si Maris ay minsang nagtrabaho bilang isang barista. Bukod dyan ay meron din itong iba pang mga responsibilidad. Sa larawan na ito ay mapapansin mo na sobrang saya ng dalawa na magkaroon sila ng sasakyan. Sobra ang kanilang kasiyahan dahil ilang taon din silang bumiyahe gamit ang bus. Ang mga ito ay madalas makipagsapalaran sa kalsada tulad ng ibang mga tao doon. Kaya isa talagang achievement na magkaroon sila ng sarili nilang sasakyan. Ang pagkuha sa kanilang araw-araw na buhay doon ay naisip rin na pagkakitaan ni Jero. Sa loob ng ilang buwan ay nag-focus ito na mapadami ang kanyang followers at subscribers. Setup to para kunyari bagong gising tayo. Uy! Kamusta mga kapatid? It's been a while. Nagbabalik ang inyo nag-iisang kuya. Ngunit kahit anong ganda ng kanyang kuha, mga shots o kahit ang paglapat niya ng iba't ibang videos, ang masa ay tila hindi na interesado na panoorin ang malaperpektong buhay ng mga tao sa YouTube. Nang napapansin niya na konti ang nanonood sa kanyang mga videos, ito ay bahagyang tumigil. Pero na magkaroon siya ng lakas ng loob ulit, bumalik si Jero sa vlogging at binago niya ang kanyang approach kung papaano niya gawin ang kanyang mga videos. To be honest, hindi ko alam kung ba't ako nagva-vlog ulit eh. Siguro kung tatanungin niyo ako kung ba't di ko tinuloy yung pag-vlog ko dati, isa lang sasagot ko, disappointment. Disappointment sa sarili ko. It's because my vlog before is a representation of the people that I used to watch. Nakita ko sa mga... Nang umabot sa mahigit 1,000 ang views ng videos na yan, nabuhayan ng loob si Jero na magpatuloy. Umabot pa nga ito sa punto na nag-post siya sa sarili niyang social media na mamibigay siya ng $50 sa maswerteng 2 tao na mapipili niya na magla-like ng video. Pero hindi na ulit nasundan ang video na yun. Bagamat hindi niya nakuha ang kanyang gusto sa kanyang channel, ipinagpatuloy pa rin ni Jero ang kanyang buhay. Kung pinagtutuunan nito ang kanyang professional na buhay sa Canada, si Maris naman ang nagkaroon ng sarili niyang negosyo. Bagamat maliit ay proud ito na kahit papaano ay may pinagkukunan siya ng extrang income. Kung iisa-isahin mo ang kanilang mga litrato ay may mga pagkakataon din na nabanggit ni Jero na may mga araw, minsan linggo pa na sa sobrang pagkayod ng mag-asawa ay nagkakausap lamang sila ilang oras bago sila tumulog. Diyan mo masasabi na ang magagandang larawan ng dalawa ay kinukuha ng mga ito sa kanilang rest day. Kung hindi silang dalawa ay madalas nilang kasama ang kanilang mga kaibigan. Ang pamilya ng mga ito ay masaya dahil unti-unti na nilang natutupad ang kanilang mga pangarap. Sa interview sa nanay ni Jero ay sinabi nito na hindi ito bumibili o nakikipagsabayan sa ibang mga tao na bumili ng mga branded na mga damit dahil ang laging nasa isip nito ay makatulong sa kanila. Sa tuwing makakaisip ito na bumili, madalas sabihin ni Jero na itatabi na lamang niya ang pera. Ipapadala sa kanyang nanay sa Pilipinas para makabili ng grocery. Wala ring pinagkaiba ang kwento ng pamilya ni Maris. Kaya ang pamilyang Beg at Belo ay masaya nang unti-unti nang nagkakaroon ng resulta ang pagod, sakripisyo at diskarte na mag-asawa.
Noong nakaraang taon, sinurpresa ng mga ito ang kanilang pamilya nang bigla silang umuwi sa Pilipinas. Tulad ng normal nilang ginagawa, ang mga ito ay kumuha ng hindi mabilang na mga larawan at videos sapagkat sa isip ni Maris, hindi nila alam kung kailan ulit sila makakabalik. Babalik ako. Okay, bye, Maris. Ay, magkakay sa inyo. Okay lang, babalik na. Kalimutan na. Huwag kayong mag-away ni Papa. Mabuti at ginawa nila yan dahil pagkalipas nila makaalis, ang ama ni Maris ay isinugod sa ospital. Ngunit noong October, ang laban nito sa kanyang sakit ay natapos. Si Maris ay muling bumalik sa Pilipinas upang maihatid sa huling himlayan ang kanyang ama. Sa video na ito na ibinahagi ng kanyang kapatid, ay emosyonal na nagpaalam si Maris sa kanyang nanay bago ito bumalik sa Canada. Kakalakas na ba? Ayan na, sa likod mo. Papagupit ka daw dun, no? Tsaka pakulay. Kulay pa? Kiss mo na ako. Pagbalik nito sa Vancouver ay todo kayod na naman ng mag-asawa at kahit wala na ang kanyang ama, ginawa pa rin ito ang lahat upang maipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon kasama ang kanyang mister. Lagi din itong kinakausap ang kanyang nanay at nangako na siya ay babalik at nagpasaring din ang dalawa na handa na silang bumuo ng pamilya na ikinatuwa talaga ng pamilyang Beg at Belo. Nitong taon lamang ay nakita ko na tulad na nakagawian kung meron silang oras ang dalawa ay bumabiyahe sa ibang lugar upang mag-unwind at magpahinga. Ngunit bago matapos ang buwan ng Mayo nitong taon lamang, ang mga kaanak na mag-asawa ay bigla na lamang humingi ng dasal dahil nawawala pala sina Maris. Ang mga tao ay mabilis na shinare ang post sa kanilang social media. Ang kapatid nito ay tinagri ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang malaman ng mga ito na ang dalawa ay nawawala. At tulad ang inaasahan, napakaraming mga tao ang nagdasal at umasa na sana ay makita na ang mga ito. Sa dami ng mga taong walang tigil sa pagtatanong sa kung ano ba talaga ang nangyari, ang kapatid ni Maris ay minabuti ng sagutin ang mga tanong nito sa pamamagitan ng isang video. So, hindi ko po alam kung nasan na po sila ngayon, no? Pero we're still hoping po and praying, no, na makita po sila. Buhay man po o hindi, no? Para po maliasan na rin po yung pag-worry namin. Pero kung ano man po yung mangyari, no? Humingi po ako sa inyo ng panalangin. Dapat naging po kaming pamilya nila sa nangyari pong ito. Sa mga sumunod na araw ay walang tigil sa paghingi ng dasal ang mga kaanak ng dalawa. Nang kumalat ang post ng pagkawala ng mag-asawa, ang ilang mga kaibigan at tao ay dumalaw sa pamilya ni Maris sa Pampanga upang magbigay ng emotional support sapagkat sa bawat minuto na hindi natatagpuan ng dalawa ay mas pinanghihinaan ng mga ito ng loob. Habang abala ang mga ito sa paghahanap, ang ilang mga kaanak ni Jero ay gumawa ng GoFundMe page sapagkat napag-alaman pala na ang mag-asawa ay ang pangunahing mga tao na tumutulong sa kanilang mga magulang. Base sa ulat, ang ama ni Jero pala ay nagdadialysis habang ang nanay naman ni Maris ay nakakaranas na ng onset dementia na nagsimula noong 2025. Pagkalipas ng halos 3 araw mula nang naiulat ang mga itong nawawala, noong June 2 bandang 6:00 ng gabi, oras sa Pilipinas, nakarating sa kaanak ng mga ito ang masakit na balita na ang dalawa ay patay na. Kinonfirm na po, no, na wala na talaga sila Maris and Genesis dahil nakita na po yung kanilang mga katawan po, no. Wala na po talaga sila. Ang mga tao ay nagulat sa balita sapagkat napakaaga pa para mamatay ng mga ito.
Sa ingay na ginawa ng mga pamilya nito sa social media ay naging viral ang nangyari at na-feature ang dalawa sa iba't ibang news outlet sa loob at labas ng Canada. Ang orihinal na GoFundMe page na para lamang sana sa panggastos ng ilang miyembro ng kapamilya ng mga ito upang hindi matigil ang gamutan ay nadagdagan noong June 2. Sa description ay malungkot na kinumpirma ng kaanak ng mga ito na ang mag-asawa ay nakita na pero ang mga ito ay patay na. Habang kumakalap ng pondo na tinatayang 664,000 pesos, ang kaanak ng mga ito ay nagpa-interview sa ilang news outlet para ipagmalaki kung gaano kabuting tao ang mag-asawa. After na nakagraduate siya, hindi na siya nanghingi sa amin ng anumang suporta. Alam namin na bumubuo pa sila ng pamilya at ang future nila eh. Mapangarap po yan, mabait na bata, masyadong responsible. Lahat po ng achievement ng anak ko, pinaghirapan niya. Nang ginagawa ko ang script patungkol sa nangyari kina Maris at Jero, ang kapamilya ng mga ito ay taimtim na nagdadasal na sana ay makarating na sa mga kinauukulan sa ating bansa ang sinapit ng mag-asawa upang mas maagang maiuwi ang labi ng mga ito o kahit ang mga abo nila. At upang maintindihan mo ang nangyari sa viral na kaso na ito, sinuyod ko ang internet at nalaman ko na noong Sabado, May 30 sa Canada, ang mag-asawa ay pumunta pala sa Marine Provincial Park. Ang mga ito ay naiulat na inimbitahan ng isa nilang kaibigan sapagkat doon ito pinili na mag-celebrate ng kanyang kaarawan. Ang halos 5 ektaryang parke na yan ay isa sa mga destinasyon ng mga taong gustong magdiwang ng mga espesyal na okasyon. Maraming mga bagay ang maaari mo diyang gawin. At sa kadahilanan na wala silang importanteng gagawin noong araw na yon, ang mag-asawa ay hindi pinalampas ang pagkakataon na i-celebrate ang kaarawan ng kanilang kaibigan at magawa na rin na enjoyin ang magandang kapaligiran doon. Habang ang ilan ay nagkakasiyahan, sina Maris at Jero ay nagdesisyon na ilabas ang paddleboard dahil gusto nilang makita ang napakalinis na lawa. Habang sila ay papalayo, ang isa nilang kaibigan ay masaya pa nga na kumukuha ng video. Ang mag-asawa ay masaya na nagsasagwan papalayo. Nang sila ay malayo na sa Pampang, ang kaibigan nilang may hawak ng cellphone ay nagulat nang makunan niya ang pagtaob ng paddleboard na mag-asawa. Noong una ay hindi ito nag-alala pero tinawag na niya ang atensyon ng ilang mga tao sa party dahil hindi agad lumutang sina Jero. Base sa ulat, bandang 3:00 ng hapon, ang Sea to Sky RCMP Squamish Detachment ay nakatanggap ng tawag mula sa kaibigan ng mga ito. Nang hindi pa rin lumulutang ay tumawag na ang mga ito ng backup at dumating ang RCMP Air Services, Squamish Search and Rescue, Squamish Fire Rescue and Park Rangers. Ngunit napansin ko na kahit yan ang nasa ulat na lumabas sa Canada, sa video na ito ng kapatid ni Maris, wala man lamang di umanong lumulusong sa mga ito para hanapin ang dalawa sa ilalim ng tubig. So, ang sabi po niya is kaninang morning is ongoing po yung rescue, yung search and rescue sa kanila pero wala pong diver, no? Wala daw pong nagde-dive sa mismong lake para i-search sila sa mismong tubig pero nandun lang daw po sila sa gilid-gilid naghahanap. So, hindi ko po alam bakit walang diver or walang nag-a-attempt. Hindi ko po alam pero sana, di ba, kahit paano is merong diver para mag-search din po sa pinaka-bed ng lake. Kung possible ba na nandun lang sila, bakit hanggang ngayon is wala pa rin sila. At sabi po niya is napakasakit kasi sabi niya sa salita po niya is sa tingin daw po niya yung mga tao doon is parang naghihintay na lang na lumitaw yung mga katawan nila sa tubig po. Which is yung napakasakit. Pero kahit anong patutsada ang kanilang gawin, ang mga tao sa internet ay nag-focus sa ikinilos ng mag-asawa bago ang pagtaob ng kanilang paddleboard. Sa comment ng taong ito ay mapapansin mo na hindi siya makapaniwala na nangyari yun kina Jero sapagkat maliit lamang di umano ang lake. Pero ang hindi niya alam,
Ang lawa na yan, bagamat maliit, ay may lalim na 30 feet. Kung ikaw ay nakarating na rin sa US o kahit Canada, alam mo na kahit summer na, sa panahon ngayon ay malamig pa rin ang tubig sa freshwater lake na tulad ng Browning Lake. Ang ilan ay hindi rin makapaniwala na malulunod ang mga ito sa ganoong kaliit na lawa. Ang teorya nila ay baka naman nang mahulog ang isa kina Jero ay nagpanik ang isa sa mga ito at hinawakan nito ang isa pang paddleboard. Kaya sa halip na isa lamang ay tumaob na pareho ang kanilang paddleboard. Pero karamihan sa mga tao ay sinabi na maaaring hindi marunong lumangoy ang mag-asawa. Kaya ang mga ito ay hindi man lamang nagtangka na lumutang at humawak sa kanilang paddleboard nang sila ay nahulog. Hindi rin maintindihan ng mga tao kung bakit ang mga ito ay hindi nakasuot ng life jacket na laging paalala ng mga otoridad sa mga tao kahit hindi o marunong ka pang lumangoy. Ayon naman sa iba, maaaring ang kombinasyon ng alak, kawalan ng life jacket at kagustuhan ng mga itong magkaroon ng magandang video at litrato para sa Instagram ang rason kung bakit nalunod ang dalawa. Ano pa man ang paniwalaan mo, dalawang pamilya ang nagluluksa at humihingi ng tulong para maiuwi ang labi ni Jero at Maris. As of this recording, hindi mabilang ng mga tao ang nagbigay ng financial support sa pamilyang Bello at Big. Sa totoo nga ay mahigit kalahating milyon na ang nakalap nilang pondo. Pero hindi mapapalagay ang kanilang loob hanggat hindi naiuwi ang mga labi ng mag-asawa. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.